Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-5 linggo ng karaniwang panahon. At kung ating po pinakinggan mabuti yung mga pagbasa, yung unang pagbasa na narinig natin mula kay Propeta Isaias ay nagbibigay sa atin ng mga gawain ng kabutihan tulad ng pagkakawang gawa, pagtulong sa mga nangangailangan, pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom, pagpapadamit sa mga walang maisuot, at sa pagpapatuloy doon sa mga walang tahanan upang sila ay makapagpahinga sa ating mga pamamahay. Gayun din naman sa ikalawang pagbasa, pinapaalala sa atin ni San Pablo na kung yung mga bumubuo ng sambayanan sa Korinto ay nagkakawatak-watak at nagkakanya-kanya, ito ay dapat masolusyonan sa pamagitan ng pagtingin sa ating Panginoon na ang kapangyarihan ay dapat natin makita dahil sa kanyang pagkabayubay sa krus at sa kanyang tagumpay sa kamatayan at sa kasalanan. Tayong lahat ay kanyang inaaring mga anak na ang pananampalataya natin ay dapat magbunga sa pamamagitan ng mabuting gawa na dulot ng ating pananampalataya kay Kristo na nabayubay sa krus. Ngayon din naman sa Ebanghelyo na ating narinig, meron pong dalawang simbolo na inilalatag sa atin ang katuturan ng pagiging asin at ang kahulugan ng pagiging ilaw ng sanlibutan. Sinasabi po na yung asin sa buhay natin ay napakamahalaga. Sa panahon natin ngayon, pinag-aawayan ng mga bansa ay yung langis. Pero noong unang panahon, pinag-aawayan ng mga bayan at mga bansa ay yung asin. Kung meron kang asin, ikaw ay merong makapangyarihang produkto na nagbibigay ng lasa sa pagkain ng tao. At nagdudulot din ng maraming bisa ang paggamit ng asin sapagkat kahit wala tayong ulam kapag meron tayong asin, sinasabi kahit magdilid tayo ng asin, ay mabubuhay tayo kapag meron tayong panlasa. Pero kung wala tayong panlasa, hindi tayo ginaganahan kumain. O dili kaya nalalayo ang ating mga gawain dahil wala tayong sigla kapag wala tayong natitikman na sarap sa ating pagkain. Kaya sinasabi po na tayong lahat ng mga tao ay dapat tumulad sa asin na mayroong kabuluhan, mayroong lasa at mayroong katuturan. Kapag ang buhay ng tao ay walang kwenta, ang buhay mo ay wala ring nagiging kwento sapagkat wala kang kasaysayan na binubuo dahil hindi mo nakikita yung katuturan ng iyong buhay. At marami po sa atin sa panahon natin ngayon, ang walang lasa yung buhay dahil sa maraming mga bagay na nagbibigay sa atin ng hadlang para magkaroon ng katuturan at kwenta yung ating buhay. Tulad ng mga nalululong sa mga bisyo, sila ay hindi nagiging makatotohanan
at hindi nagiging malasa yung kanilang buhay. Kaya hindi naman sinasabi po na tayo maging ilaw ng sanlibutan nung ang ating Panginoon ay hindi pa nagkakatawang tao. Ang sanlibutan ay pawang kadiliman dahil sa dulot ng kasalanan. Ngunit na siya'y dumating, ang sanlibutan ay nagkaroon ng liwanag. Kaya kapag po tayo nagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, nakita natin mayroong Paschal Candle na may simbolo kay Kristo na nagbibigay ng liwanag mula sa kadiliman ng kasalanan, ay nagkakaroon tayo ng ilaw na galing sa tagumpay ng ating Panginoon, sa kanyang tagumpay sa kamatayan at sa kasalanan. Kaya po sinasabi na maging tanglaw tayo sa mga lugar na madidilim, sa buhay na malalabo, at sa pananaw na hindi maganda. Kaya kapag ikaw ay naging liwanag para sa iyong pamilya, para sa iyong kapwa, para sa iyong mga kasamahan, at naging liwanag ka ng bayan, ikaw ay nagkakaroon ng silbi sapagkat tumatanglaw ka sa kadiliman. Kaya sinasabi po na gamitin natin ang ating liwanag upang tayo makapagbigay ng mabubuting gawa sa ating kapwa at sa ating sambayanan. Nang sa gayon, hindi tayo natatago at hindi tayo nilalagay sa ilalim ng takalan, kundi bagkos nilalagay tayo sa tamang patungan sa gitna ng bahay upang tanglawan ang buong sambayanan. Ilagay natin ang ating liwanag sa gitna ng ating bayan upang tayo maging ilaw at liwanag ng katotohanan para sa kabutihan, upang tayo maging mabubuting tao, nagtataglay ng liwanag sa ating sambayanan. Amen.